Excited na aking mag-ina. Papasok ang weekend, araw ng pahinga. Motivation ko sa kanila, umaalis kami para paglaki maging puno ng alaala. Yun nga lang, hindi pa tapos ang lesson, umuwi na sila. Tinanong ko mga dahilan, 3:00 ng hapon, sabay-sabay ang tatlo, sumakit daw ang tiyan. Paanan ng bundok malimit namin puntahan. Camping na ngayon ang hanap ng katawan. Pero spot namin unti-unti na nakikilala. Mga tao dumadami na. Kaya desisyon ni Macy's magpakalayo-layo pa. Gustong puntahan pataas na ng pataas, dagdag sa biyahe ng ilang oras. Dumating kami sa lugar bago sumapit ang dilim. Katulad ng inaasahan, halos walang tao na dinatnan. Para hindi alanganin tent, iniwan na namin. May pwedeng rentahan sa halagang 600 baht kasama na kumot at unan. Tansyado na sa oras, wala nang panahong mag-set up. Lulutuin na lang ang iisipin. Eto na nga, at dahil mataas na ang lugar, mga kailangan mahirap ng hagilapin. Kumpara sa mga unang lokasyon, may mabibilhan kung may kulangin, katulad ng yelo, asin at betchin. Kaya iniwan ko aking mag-iina sa kalsada, nagbabaka sakali na may makita. Animoy gabi ng lagim, ilaw ng sasakyan, tanging liwanag ng dilim. Kaya habang tinatahak, paulit-ulit sa isip, talata sa John 3:16. Lord, naniniwala ako sa iyo, bahala ka na sa akin. Sa hapunan, mabilis ang prito ng pusit at daing. Laban na to sa kanin. Saka nagpalipas ng oras sa ilang bote pero inabot din ng lasing. Kaya kasuutan hindi na napalitan. Kinabukasan ginising ng kalikasan na wala ang pangamba na makita ang kapaligiran. Isang araw ang nagbukas, tuloy ang kaganapan. May biyaya ang paligid, ulam di naiisipin, almusal pwedeng bingwitin. Saka nagpalipas ng oras kasama mga chikiting. Panay ang ulan kaya tubig may kalabuan. Samahan pa ng lamig kaya nagtampisaw sa gilid-gilid. Hanggang makaramdam ng pagod at yung tira naming almusal ininit, sagot sa kalam na sikmura para sa pananghalian. Pagod na katawan lupa, binigyan ng pahinga. Pinalipas ang oras na walang gambala sa isipan. Nakisama ang panahon, nagparamdam ng hapon. Nagbigay ng ambon mga baby kanayon, trip movie marathon. Hanggang sumapit ang gabi, hindi na tumigil ang ulan. Kaya ang lamig ng kapaligiran, noot hanggang laman. Pero iniisip ko hindi may sakatuparan. Kung bakit ba naman kasi si Mrs. hindi makalabit. Dumating ang kabuwanan sa panahong kailangan ng katawan. Kinabukasan, 3 araw namin sa kabundukan. Gumising na binabalot ng hamog ang kapaligiran. Patunay kung gaano kaganda ang kalikasan. Bigay ng Diyos Ama, kaya mahalin at huwag abusuhin. Sinulit ang mga sandali habang may oras na pwede pa itong gawin. Sa kaalmusal at tanghalian, pinagsama na namin. Mahirap mang isipin pero ang lugar kailangang lisanin. Mga gamit muling liligpitin. Maraming salamat sa 3 araw na ipinaranas sa amin. Iiwan ka namin pero dala ang mga masasayang pabaon na alaala sa amin. Umalis na maaga dahil may request mga chikiting kung pwede daw isang sudaanan namin para walang ligalig, ibigay ang hiling. Hello boy. Oh, tingnan mo. Umaalis yung mga yun pag ito lumalapit. Takaw mo kanina ka pa. If you can catch one, we will bring it home, then we will cook it for mukbang. Lucky oh. Yung bulalo siguro nito masarap. Tingnan niyo po mga kanayon yung pating likod na binti oh. Ang kapal ng laman. Ay, makakuha tayo ng isang binti, ayos na, may pambulalo, bulalong giraffe. Kung pwede lang sana, pigilin ang bawat pitik ng oras sa aking gagawin. Pero babalik ang oras at ang lahat ng bagay lilipas. Kami ang inyong mga kanayon at sa 3 araw, eto ang aming kwento. Sana magbigay ng inspirasyon upang pamilya tumibay ang koneksyon. Sa pagdaan ng panahon, gabay ang Panginoon.